Hello everyone, welcome to Fingerilla by the Filmer Border. This is a editorial episode. So this is a Fingerilla editorial 01. Sa video na to, so gusto lang natin mag-thank you sa buong 2025, sa buong nangyari sa 2025 natin about fingerboarding. Maraming mga brands na nagtiwala sa atin this year and I would like to thank them sa video na to. Pero bago yan, naglabas ako ng story 5 days ago, December 26 and exact. Nagpa-ask me anything ako. So, yun, may mga nag-submit ng questions, konti lang. Yung mga nag-submit ng questions, they are very supportive to the page and I really appreciate that. Sobrang thank you sa suporta na binibigay nyo guys. Sasagutin natin itong mga questions na to and after this, I would magbibigay lang ako ng konting pasasalamat sa nangyari sa atin sa 2025. Nangyari sa The Filmer Border ng buong 2025. Okay, so tara, mabilisan na sa nasagutan lang, no? Bisa na natin dito kay Frank or 622frank.fb. So, ang tanong niya, top 10 fingerboard gods for you all time. So, ang top 10 fingerboard gods all time for me, siguro meron akong 5 international, meron akong 5 local. Pero not necessarily, or hindi ibig sabihin na sila na talaga. No? So, ang dami kasi sobra eh. So, pili lang tayo ng ilan. And, walang timbangan to. So, ito lang yung mga naisip ko talaga. So, sa international, meron tayong Mike Schneider, Elias Asmuth, Juro Danko, Jay Linehan, Nico Frank. So, yung 5. And for our local, Fred Fortuno, Allen Reynaldo, Drew Campos, si Ariel Tolentino, si Patrick. Yun. So, alam natin mga fingerboard guys sila. So, Mike Schneider, syempre kung paano niya pinalawak yung fingerboarding scene sa buong mundo, no? Globally talaga yung pag-spread. So, yeah, hands down. Elias Asmuth, natin gaano kagaling. Video-wise, lahat. Sobrang clean ang tira. Si pa nabanggit ko. Si Juro Danko, inspiration siya sa kung gaano ka-clean yung mga tira ngayon. Ng mga nag-fingerboard sa self-filming. Inspiration niyan si Juro Danko. Nico Frank, isa pa na napakagaling talaga itong mga European na to. And Jay Linehan, style-wise, sobrang para sa akin, siya yung isa sa fingerboard god pagdating sa sa creative, no, na fingerboarding or style. Sa local naman natin, Fred Fortuno. So, sige, pagsama-samahin natin. Fred Fortuno, Drew Campos, Ariel Tolentino, and Patrick Romero. So, yung 4 na yan, yung isa kasi si Kuya Allen. So, yung 4 na yan, mga multi-title holder yan, mga champion ng fingerboarding competitions. Alam natin kung gaano sila ka-consistent tumira. Alam natin kung gaano atindi sila makalaban o makalaro. Or at least mapanood man lang, no, sa mga competition. And then last, si Kuya Allen Reynaldo. Kaya ako siya napili sa fingerboard god kasi sa fingerboard god list, no? Kasi ibang klaseng style niya pagdating sa fingerboarding. Hindi siya kagaya natin kasi karamihan sa atin is street style fingerboarding. So, si Kuya Allen kasi doon siya sa street style siya pero freestyle, no? Mala Rodney Mullen. So, yun, medyo kakaiba lang sa aspeto na yun. Bihira or wala akong ibang kilala na fingerboarder na ganun maglaro sa panahon natin ngayon. Yung as in ganun lang talaga yung ginagawa niya, no? So, yun. Let's go. Let's move on. Next, ang tanong ay manggagaling kay Bean_ZZZ or si, if I'm not mistaken, si Vince to, no? So, tips sir sa pag-film ng vids tsaka sa pag-edit na din. Kailan gagamit ng slow-mo, mga tips and tricks. Okay, unahin natin yung tips sa pag-film ng video. So, sa pag-film ng video, karamihan sa nag-film ng video ngayon gamit ay cellphone, no? So, kung cellphone ang gamit nyo, invest sa tripod or fisheye lens. Importante yun para may dalawang lens na kayo agad. Yung normal na lens ng camera nyo sa phone and yung clip na fisheye lens, no?
pagka gano'n kasi makakapag self-film kayo, tapos kung may tripod naman kayo, may papatong nyo na maayos sa mas magandang angle yung camera. So, sa pag-edit, kailan gagamit ng slow-mo? So, sa pag-edit, siguro sa pag-edit, compile mo lang, good takes lahat. Ay, parang pasok na rin din sa pag-film at sa pag-edit. Para madali ka mag-edit, pag nag-film ka, kung nasalo mo na yung trick, no, end mo na yung video. So, film ka, salo mo yung trick, lagyan mo na ng konting out, tapos, yun na, end mo na para pagka nag-edit ka na, ito, papasok mo tayo doon. Pag nag-edit ka na, alam mo agad kung saan mo hahanapin yung good take, no? So, kailan gagamit ng slow-mo? Ako gumagamit ako ng slow-mo kapag malinis yung tira. Pag alam kong malinis yung tira ko. So, yun. Tapos, nagsislow-mo ako after mag-pop. Pagka hindi masyado malinis, after mag-pop and before mag-land. Doon ko pinapasok yung slow-mo. Tapos, kapag alam kong sobrang linis, no, naramdaman ko na malinis talaga and na-review ko yung clip before mag-pop and after mag-land. So, yun lang. Konting-konting adjustment lang. Yun, depende ko saan ka nag-i-edit. Okay. Thank you, Vince, tanong. Next question natin galing kay DocGean_. So, sabi niya, tips for solo filming. What are the best film cams for fingerboarding? For FB. So, tips for sa solo filming, paano ba? Ilaw, yun. Kung ito ulit, yung example, kung cellphone ang gamit mo, kailangan mo ng ilaw na steady, siguro. At least hindi matatakpan ng anino mo. Meron na bibili ngayon yung kiniklip na sa phone. Okay yun, sobrang okay yun. Tsaka mura lang din yung ganun. Tapos, kung naka-action cam ka naman, gaya ko, gaya ni Radcliffe, gaya ni Charles, kung naka-action cam ka na self-filming, bili ka pa din ng ilaw kasi mas maganda tignan yung or mas sharp tignan, no? So, yun, what are the best film cams for fingerboard? Yun nga, nasabi ko, basta siguro kahit camera lang ng cellphone mo pwede na, basta makakapag-record ng 60 frames per second na video. Kahit 1080p lang yan, okay lang. Kasi 60 frames per second, pwede mo na siyang slow-mo ng maayos. Mas okay kung 120 FPS. Most of the time, or before, ganun ginagamit ko. Ngayon, naka 60 frames lang ako. Gusto ko lang ng medyo mabilisan lang at mas magaan na files, no? Well, naka 4K naman, so, yun, medyo okay siya. Ito, galing kay Gab, Visual Fingers. What's your editing process? So, ang editing process ko ay, magsa-start ako sa organizing ng files sa labas pa lang ng editing software. For example, kung Premiere ka nag-edit, naka-organize yung Premiere project file mo. Kung meron kang gagamitin graphics na ginawa mo sa Photoshop or sa Photoshop, nakahiwalay din na folder yun. So, meron akong folder ng projects, ng artworks ko, ng raw materials, ng audio, kung may background music, miscellaneous, kung meron akong gusto mga iba't ibang klaseng elements na ipasok. So, for example, mga light leaks, mga VHS effects, grain film, kung ano pa, pang transition, yun. Doon sa miscellaneous ko nilalagay. So, after nun, sa loob ng Premiere, meron ulit akong organization. Naka-organize ulit yung sequence ko, yung raw materials, audio ulit, artwork, and yun. Basta organize lang. Mas madali kasing mag-edit kapag organize yung files mo kung saan mo siya hanapin. For example, nakat mo na siya ng good takes. Napili mo na mga good takes and then napansin mo na meron kang gustong balikan na eksena na funny lang or pandagdag flavor lang doon sa edit. So, yun, ganun. Pagdating naman sa editing sa sequence, nilalatag ko na lahat ng clips, especially kung maigsing video lang to, mga 1 minute or 2 minutes. Tanggalin lahat ng outtakes, pagsama-samahin, tahiin. Actually, pinipili ko sa isa pagka masipag ako. Pero pagka medyo gusto ko mabilisan lang, kung ano yung paano ko siya film, gano'n ko na rin siya i-edit, no? Kung ano yung naunang trick, yun na yun. Kung ano yung huling trick, yun na yun. Hindi ko na masyadong ina-isa-isa. So, yun. Yun yung editing process ko. Pero,
kung gusto mo pang mas malaman, Gab, or Visual Fingers, kung gusto mo pang mas malaman yung in-depth kung paano with a little bit of sample or mas magandang kwentuhan, no? So, yan, pwede tayo mag-collab ngayon 2026 tungkol dyan. So, yeah, can't wait. Posible na yan, guys. Posible na. I mean, Visual Fingers X The Filmer Border, posible. Sobrang posible. So, yun. Let's move on to the next question. Ito, galing kay Isnal.fingerboard. So, si Isnal, so, saktong-sakto yung nasabi ko na Visual Fingers X The Filmer Border. Kasi, ang tanong ni Isnal ay, Isnal X The Filmer Border sa 2026. And, ang sagot ko lang dyan is, malaking yes. So, sabi ko nga, maglalagay na ako ng schedule talaga dito sa fingerboarding kay The Filmer Border. No, gusto ko rin kasi mas mapalawak pa yung content ng The Filmer Border, hindi lang puro showcase ng tricks or unboxing videos. Maraming tayong plano na nakalatag, no. Including itong Fingerilla, kung paano natin siya mas iaayos pa. Yun. So, yun. Collaboration. Makakita kayo ng maraming collaboration. Hopefully, this 2026. Isa na dyan si Isnal X The Filmer Border sa 2026. Abangan. So, yun. Next. Ang tanong is from Super Saiyan Ryan. So, this is Ryan Giray. And, ang tanong niya is, isang truck brand buong buhay mo, sir. Ano piliin mo? And also, Happy Holidays. Happy Holidays and Happy New Year, Ryan. Sige, ang mga na-try ko kasi na trucks na is Black River Trucks, Dynamic Trucks, Deli Trucks, Sowana Trucks, tapos yung mga trucks ng Bravo, no? And Club 9. So, yun yung mga na-try ko na trucks. So, kung papipiliin ako, siguro doon ako babagsak sa Dynamic Trucks. So, bakit hindi Black River Trucks? So, Dynamic Trucks siguro kasi gusto ko yung height niya. Since na-try ko nga yung Deli Trucks kasi sobrang low profile niya. Kung mababa yung Dynamic, mas mababa pa yung Deli Trucks, no? And hindi sila masyadong nagkakalayo ni Black River. Pero, ang difference is yung wheelbase. Simula nung nakagamit ako ng Dynamic Trucks, hirap na akong gumamit ng Black River Trucks, no? Meron kasi akong ginagamit na 32mm na board na Black River Trucks yung gamit ko, no? So, iba talaga yung wheelbase niya, sobrang igsit, no? Pag ginagamit ko siya, sobrang nahihirapan ako mag-adjust. Pero, yun. Sobrang okay pa din na meron akong Black River Trucks. So, nakakapag testing talaga ako ng iba't ibang trucks. So, Dynamic Trucks ako. Mas okay din, mas madaling i-DIY yung pivot caps nito. Si Black River Trucks kasi square yung niya, no? Yun, mas madaling i-DIY si Dynamic Trucks. Mas mura din. So, yun. Dynamic Trucks, Ryan. Thank you sa tanong, no? Ngayon paparating na 2026, nag-pre-order tayo. So, sumali ako sa pre-order ni Vector, no? Nag-pre-order ako ng Joycott X Independent Trucks. So, yun. Abangan nyo yung unboxing ko ng Independent Trucks pag dumating na. So, yun. Ito, may isa pang question galing kay AVN or AVN _. Ang spelling is AV1EN. So, yun. Thanks sa tanong. Difference between raw and polished trucks. So, difference between raw and polished trucks. Nakatry ako ng raw trucks sa Club 9. Yung Club 9 trucks. Halos lahat na ng trucks ko is polished na. Ang difference is, wala naman masyado. Sa itsura nga lang, kapag ka nag-grind mo na kasi nag-grind yung mga polished trucks, lumalabas na yung orange na parang tanso. So, yan yung medyo hindi kaaya-aya na makita kapag ka nagwe-wear na siya ng ganyan. So, kailangan pa siyang gamitin para lumabas na yung pinaka-raw sa ilalim. Yon, ang difference. Wala. Design lang. Same sa performance. Okay, last question natin galing kay Sleepy Young, kay Gio. Top 5 fingerboarders. Siguro ngayon top 5 fingerboarders ko, latest na lang. Ito yung mga nagko-content din to ha. Ang basehan ng pagiging active ngayon is lagi kang merong upload, no? Or isa sa mga basehan, no? Bukod sa pupunta ka ng mga events, isa sa mga basehan na active ka sa era ngayon is nag-upload ka.
So, top 5 fingerboarders ko, Badong, si Kuya Kev, Gio, ikaw mismo, yun. CJ, grabe, sarap. Ayan, mga sobrang solid na mapanood na mga videos. And si Ryan. So, yan yung top 5 fingerboarders ko ngayon. So, yung napapansin nyo pa bago-bago siya, no? Kasi yung pagbibigay naman ng mga top 5 or ng mga rankings, subjective. So, yun, no? Nagbabago lang yung taste siguro or nagbabago lang kasi yung nakikita ko sa mga nag-uploads and namimit ko personal, no? So, yun, ang aking top 5 fingerboarders. So yun, thank you so much sa mga nagtanong. Thank you kay Frank, Vince, Doc Jean, Visual Fingers Gab, Isnal, Ryan Giray, Avian, and Sleepy Young Gio. Okay, so yun, no. So ayun na, doon natatapos ang ating question and answer portion. Sa mga nag-send ng tanong, sobrang thank you. Nagkaroon tayo ng content pang year end. Special thanks segment naman tayo ngayon. Syempre unang-una, thank you sa mga sumuporta sa page. Nag-umpisa tayo ng 2025 dito sa page natin na The Filmer Border na meron tayong 100 something lang na followers, no. Wala pa atang 100, siguro mga 70 plus lang. Tapos ngayon nasa 615 na yata tayo. So as of this moment 616 yung followers ko sa followers natin dito sa Instagram, no. Tapos sa Facebook naman nasa 600 na din. Guys, nag-umpisa ako ng 0 diyan. Lumago na, ayun, mas marami pa pala, nasa 653 followers na tayo sa Facebook. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nagpa-follow, share, lalo sa mga nagsi-share, no. Kasi napapakalat niyo yung content natin, yung gusto natin pahatid. So, ito special thanks sa mga sumuporta na brands naman sa atin ngayong 2025. Simula nung bumalik ako mga June or July ata yun. Thank you so much sa nag-iisang Aliw Fingerboard, Kuya Jeff. So, ang dami niya ditong produkto, no, ito lahat. Sa kanya galing to, bilang suporta sa page, bilang suporta sa magkaroon tayo ng content. Ito, binigay niya to nung 2022 pa ata. Tagal na din. Ito, binigay niya sa akin to mga 2015 nung nag-umpisa yung Aliw na ramps, Aliw ramps. Lahat ng sulit wheels ko galing kay Boss Jeff. Lahat naka-Aliw foam tape. Aliw foam tape lahat. So, yun. Thank you so much Aliw Fingerboard kay Kuya Jeff sa lagi pagsuporta sa page natin sa akin. So, next is Civil Made Fingerboards. So, after ko mag-unboxing, kinontak nila ako, binigyan nila ako ng regalo. Ito yung isa doon. Yung isa nakatago. Dati ito yung dream deck ko talaga, Civil Made Fingerboards. Nung nakita ko yan kila Kuya Kev, kay Nico, kay Ariel, yan, yung mga gumagamit niyan, sila Gio, napanood ko. Kay Carl, yan. Basta, talagang hanggang ngayon nagagandahan ako sa deck na to. So, sobrang thank you Civil Made Fingerboard sa pagsuporta sa channel, no. Kasi mula kasi nung pinansin tayo ng Civil Made Fingerboards, parang doon na ako nagkaroon ng gas na mag-upload pa or mag-isip pa ng mga contents. Sige lang ng sige. Kasi alam ko mapapansin din tayo ng ibang brands, no. At dahil mapapansin tayo ng ibang brands, ma-share natin kung anong klaseng meron sila ng mga products, no. Sobrang thank you Civil Made Fingerboards. And after noon, Vector Fingerboards naman. So yun, nagulat ako, nagpadala bigla ng FBS na foam tape na collaboration. FBS collaboration with Vector Fingerboard Shop. So rare moments na meron papadala sa atin ng super surprise talaga. Sobrang appreciate ko yun, Sir Vector. Sir Enzo, thank you so much. Next is Shove Fingerboards. Shove Fingerboards lumalaki na. So, sana magtuloy-tuloy pa. And, support lang natin din sila. At dahil sinusupport nila tayo. Next is Small World Drums kay Renz. Yung simula nung 2024, pumunta ako dun sa season pass na pop-up niya. Nagtuloy-tuloy na, no? Inimbitahan niya rin ako dun sa THE. Bago mag-close yung THE sa may expo. Tapos after nun, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa nakita ulit kami Dubis na. Nabiyayaan niya rin tayo ng rail, mga ganon. May mga paganon din siya.
So, thank you so much, Renz ng Small World Drums. Tapos si Ariel, so isa si Ariel din sa una kong naging guest sa Fingerilla, na una ko rin pinagsabihan na magkakaroon ako ng podcast. So, bago pa magkaroon ng pangalan ng Fingerilla yun, si Ariel din nakakaalam ng totoong unang pangalan ng podcast na to dapat, no? So, yun. Thank you so much kay Ariel. Since 2013, magkalaro na kami sa fingerboard hanggang ngayon. Solid na solid pa rin. FM crew, Team QC. Solid. Tapos, ito, medyo mga latest na. Si Lazy Tunes, yun, napansin niya na tayo. Nagpadala siya ng 1 of 1 or nagpa-test siya ng 1 of 1 na na bushings na hanggang ngayon gamit ko dito sa Dynamic Trucks na special edition ko, no. Sobrang thank you Lazy Tunes sa nabigyan tayo ng opportunity na makapag-test ng upcoming products, no. Yun, sobrang thank you. And last but not the least, Triumph Fingerboards. Isa sa mga pinakamalaking support na natatanggap ko ngayon is from Triumph Fingerboards kay Sir Fred. At hindi yun mangyayari kundi dahil kay Pablo. So, Pablo, big shoutouts to Pablo sa pag-refer sa atin. So, napapanood siguro tayo ni Pablo and friends kami sa Facebook ni Pablo pero di pa kami nagkikita sa personal. Magkikita rin kami soon. Sana makaluwas ka ulit dito sa Pilipinas or sa Manila pala or ako dyan sa Cebu ba or Bacolod. Yun, dyan, basta sa South. So, yan. Sobrang solid itong deck na to, guys. Basta, sobrang solid niya. Ito yung main setup ko ngayon. Na-trash ko na siya. So, yun. Sobrang thank you so much to Triumph Fingerboards, Sir Fred, and kay Pablo. So, yun, ang ating 2025. Sobrang thank you sa pagsuporta sa The Filmer Border, sa Fingerilla. Yun, so tuloy-tuloy lang sa pag-follow dito sa Instagram, dito sa Facebook, and dito sa TikTok. So yun, thank you so much everyone. And Happy New Year. Thank you 2025 and let's see kung ano mangyayari sa 2026 natin. Once again, this is Renz and ito ang Fingerilla by The Filmer Border and this episode is Fingerilla Editorial 01. Fingerilla episode 3. Dadating na ngayong 2026. And abangan nyo kung sino yung magiging episode 3 natin. Alam kong magugustuhan nyo. So, yun. Thank you. Thank you so much sa panonood. Nice.